Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ano ang mga magaganap o mangyayari sa iyo sa natitirang araw ng November 2024. Ay, napasalamat ko na ba si Miss Emmy? Napasalamat na ito kay Miss Emmy. No? Tingnan natin. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Maaari ito yung vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Leo, yung mga gusto magka-personal reading, nasa baba ng video na to, how to contact me. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Tandaan nyo, maaring ito is nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan para kay Leo. Ano ang mga gaganap o mangyayari sa natitirang araw ng November 2024. Show me. We have the, you will receive something, gift or ano man yan. Woo! Talaga? Diba? Sabi sa'yo eh. We have the clove. Meron tayong, no, we have the clover, the dog. Okay. Manahin ko lang ito ha. Gusto ko sunod-sunod siya. Okay. Sabihin, yes, itong 2020, natitirang araw, ano, yan. There's a luck. Ako nakikita sa'yo, either to a gambling. Okay, may chance pa rin kayo na may mananalo, no? The chances and hope is nasa tabi mo, no? Yan, maybe ba dito is opportunity o kaya sa gambling, may mga small happiness na mga gaganap o mangyari also. And may chances, try nyo pa rin, di ba? And then also, dito pa rin yung mga trustworthy person, may mga tao pa rin na susuporta sa'yo, or handyan yung mga friendship mo, no? Or yung mga tao na very loyal is nasa tabi mo pa rin. Also with the woman is also maybe this is also you are very so, syempre hindi pa rin yung pagiging loyal mo to your work, job, ganyan, o kaya sa mga situation na meron ka ngayon kasi you are happy, malit man o malaki ang mga matatanggap mo dito sa mga huling ng November is magiging happy ka naman daw, no? Also, meron din ikaw, magkakaroon ka rin ng isang maaring tao na nakakausap mo na, no? Maaring mga questioning or quarrent, no? Sa nakita ko dito. Na magkakaroon daw ng ganon. Pero hindi ko naman nakita na this is a big problem, hindi. Kasi maaring ano lang, hindi siya conflict actually. Maaring ano lang, question lang. Maaring may mga magtatanong sa'yo or may kakausap sa'yo na with a question, ganyan. No, hindi siya malaki. Siyempre may joy, happiness, and may tao na ma-flatter sa'yo, and also you will receive something gift, or pag, ano ba ito? Ano tawag yun? Wala ko sa ano. Yung may pupuri sa'yo, yun, Diyos medyo, maribara, ano ba yan, ate? Yung, may tao daw, may mga tao or may tao na pupurihin ka. Yan, may mga tao naman na mga loyal sa'yo, no? Kumbaga, may trust sa'yo, ako nakikita. Tingnan natin. Energy ni Leo. Sa natitirang araw ng, try nyo, there's a chance pa rin na may mga, sana manalo kayo, no? Sana kayo to. Pero, sa iba naman is mga small happiness. Maybe you receive gift, or may tao na makakausap mo, ganyan, na ma-flattered sa'yo, pupurihin ka, or susuportahan ka. Mga ganun. Malaki man o maliit yan. Energy ni Leo, please show me. Sa natitirang araw ng November 2024. Wow, the Seven of Pentacles. And ano naman ang parating kay Leo? Tingnan natin, yan na yun ang energy mo to. Mukhang ano to balde-balding ano to, pera. balde-balding pera to, Leo Anong paparating kay Leo? Anong paparating kay Leo? Apa, pera? Pera daw! Oy, pera! O, diba? Wheel of Fortune. Oh my God, may mananalo.
makareceive ka nga ng gift. Anong dapat iwasan ni Leo? Maaring may tao na makikipag-commit sa'yo para humingi ng tulong. Or hihingi siya. Huhingi siya ng tulong. Payo or you will receive something dito sa tao na to. Anong dapat iwasan? Ito kahanin ko kasi ito unang nabumaksak eh. Maaring, yung iba sa inyo, marami makikipag-communicate sa inyo. Tingnan natin. Ang dapat mo iwasin is sa 2 of Pentacle, no? Tingnan natin, bakit 7 of Pentacles ang energy niya? Please show me. Bakit 7 of Pentacles ang energy ni Leo? Ano to? Thank you. Bakit po? Paki-explain nyo pa. Yes, thank you. Okay. We have the 6 oh. Puro pera, lumalabas sa'yo, oh. Tama, puro pera, di ba? Congrats, congrats. Congrats, Sena. Okay. Ang energy mo is, ito yung sitwasyon na, iba sa inyo is magiging very hard work, no? Yan, may mga hard work kayo na gagawin, and also, handun din yung situation na, kung makakaramdam naman daw kayo, yung iba kasi sa inyo is makakaramdam kayo ng pagka-boring, ganyan. Minsan, may mga sitwasyon na yun nga, mararamdaman yung boring, malalack of confidence, or not focusing to something. Ako nakikita ko, maybe to your work, ganyan. Pero ang nakikita ko dito is, iba sa inyo is nga, magiging hardworking, workaholic, ganyan. Kumbaga, magiging busy siguro yung iba dito sa inyo para dun sa goals na gusto nyong mangyari. And also, in the past, is nakikita ko dito na nagkakaroon ka ng doubt sa ibang bagay or nagkakaroon ng self-doubt, ganyan, no? Sa isang sitwasyon mo in the past. Pero nakikita ko sa'yo dito is na you are keeping moving yung to reach your goal dito. Kumbaga, babalik daw yung self-confident mo, yung strength mo, yung pride mo, yung self-esteem mo. Actually, no? Kung ikaw is nagkakasakit, is ngayon daw is nakikita ko na you will be in a good health also. And also, nahandito na rin daw yung sitwasyon na magkakaroon sa iyo ng kumbaga mag-a-action ka na sa ngayon, no? Mag-a-action ka na ngayon, this time, this week. Yan, may mga actionan ka, actually, no? Na isang bagay na marireceive mo. Oo nga, marireceive mo. Marireceive mo siya. And you will receive something valuable, or you will receive a gift, or you will receive yung sa isang bagay na pinaghirapan mo. Yung isang bagay na paghihirapan mo or pinaghirapan mo in the past is marireceive mo this time. No? Yung ma-harvest mo siya. Kumbaga. Yun. Yung iba sa inyo is maybe you nandito yung you will receive something recognition, ganyan, or kaya naman magkakaroon dito ng level up sa inyong positions sa trabaho, no? Yung iba naman dito is there's a victory and success. Ako nakita na either siya is kayo is mananalo in a gambling nga, or a situation na babalik yung self-esteem nyo, ganyan, no? O kaya is an achievement of something na pinaghirapan nyo. Maaring pera, ganyan. O kaya, yun nga, may mananalo. Ganyan. May mga well-wisher na ma-receive. May mga harvest kayo. May good harvesting ako nakikita sa'yo sa huling araw ng November. Ganyan. Yan ang energy mo. Yung mga ginawa mo is you will harvest. Ma-harvest mo siya. Umaga kung dati is naboboring kayo sa trabaho, no, ngayon hindi eh. Parang you need or yung iba is gagawa, no? Magte-take action na. Yan.
Iba dito is magte-take action na, or iba dito is sana wag kayong kung board na kayo, ganyan, mag-take action kayo. Iba dito magte-take action. Tandaan nyo kung ano yung trabaho nyo, yun ang marireceive nyo. Diba? Pag nagsumikap kayo, magiging okay ang kalalabasan nito. Diba may mananalo? Tingnan natin ang parating sa'yo. Yung iba dito, you will become a center of attention dito. Kumbaga, siguro andun nga yung recognition, ganyan, level up sa estado ng buhay mo, o kaya mas more kang makikilala, no? O pag-uusapan ka sa trabaho mo, ganyan. O may mga tao na makikita nila yung mga ginagawa mo, no? Yung mga galing mo, ganyan. Diba? Pagkakakilanlan. Six of Pentacles. Bakit? Anong po yung parating sa kanya? Ano yan? Pwede ko malaman? Saan to? We have the 10-10, no? Pwedeng i-ano nyo sa akin yung 10-10. Tapos na pala to. Rico. Sorry. Okay, 7 of Pentacles and the 6 of Pentacles. Tama mo, dalawa yung 7 mo. Dalawa yung 7 mo and dalawa yung 6 mo. Dalawa yung 10 mo. Okay. Ang parating sa'yo is a communication. Yes. May communication dito. Maaring itong tao na to is in a long distance. No, maaring hindi mo siya kasama. O sa iba naman sa inyo, maaring kasama nyo to sa trabaho nyo, no? Pero nakita ko dito is maaring ito is hindi mo kasama, and then may makikipag-usap sa iyo na dati is meron siyang maaring someone. Sabihin ko muna ha. We have the fire in Aries. Sorry We have the fire in Aries, earth in Taurus, we have the earth in Aries, and we have the earth in Virgo, and we have the fire in Sagittarius, and the air in Gemini, and also the air in Gemini again, no? And the earth in Taurus. Okay, meron tao dito na makipag-communicate sa'yo, or maybe you will receive something sa tao na in a distance siya, no? Hindi yung tao na to is, I don't know kung this person is have a problem, may nagkakaroon siya ng struggle in life, no? Dito yung sitwasyon na maybe this conversation is about a love. About a love. About a love. Kasi nakita ko, hindi ko alam parang love or something, nape-pressure siya dun sa sitwasyon niya sa ngayon, no? Kasi meron to pinagdadaanan na problema. Or maybe sa trabaho, ganyan. Communication siya or conversation. So, iba sa inyo is conversation to your parent, no? Or family member. O kaya, kasama sa trabaho. Yan, conversation about doon. Na maaring hihingi siya ng tulong or tutulungan mo, no? Either this is related to a money. Also, sa iba naman sa inyo, magkakaroon ng conversation sa isang tao na nagkakaroon siya ng struggle or, nakikita ko sa inyo parang, iba sa inyo is, daw kayo, parang tutulong kayo sa isang matanda. Maybe to your parent or family member, no? May tutulungan kayo isang matanda or maaring mas matanda siya sa inyo. Ganyan. Yan, magkakaroon ng conversation, no? Kasi maaring itong tao is pinagdadaanan siya problema,
yung nape-pressure siya, or you're struggling, no? Na related maari ito sa kanyang pamilya or sa kanyang karelasyon, ganyan. Sa nakikita ko dito. And handun din yung siguro handun yung gusto niya ng comfort. Tutulungan mo siya eh. Tutulungan mo siya. Parang itong tao na to is nawawala siya in a direction sa buhay. Parang handun siya sa direction. Ano ba talagang dapat ng direction ko sa buhay? Ganyan. Ang nakita ko sa kanya. Nagkakaroon kasi sa kanya ng limitation sa ngayon, no? Kumbaga nagkakaroon ng kalakaran na kailangan niya maintindihan at nagiging weak kasi siya sa ngayon. Maaring ito is kukontak sa'yo. Kukontak to sa'yo. May kukontak daw sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Either tutulungan mo siya or either to a financial or tutulungan mo siya dun sa sitwasyon niya na pinagdadaanan sa ngayon. Financial or spiritual or advice. Pero you will receive daw eh. Maring you will receive something about sa kanya. Baka iba sa inyo is mahihingi ng tawad sa inyo. Ganyan, no? Tingnan natin bakit 2 of Pentacles ang dapat mong iwasan. Bakit? Bakit 2 of Pentacles ang dapat iwasan ni Leo? Diba sa inyo, kukontak sa'yo, family nyo ha? Family, parents, ganyan. O kaya iba dito is a lovers. No, sinabi ko na naman yung mga element eh, no? Maring iba, kapatid, ganyan. Bakit? About saan? The Earth in Virgo and the Fire in Sagittarius. The Earth in Capricorn. About sa ay, buluga, anak! Dun. About saan? Ano yan? Okay. Ang mga dapat mo daw iwasan, yung isang sitwasyon na about yourself to create again, no? Sa nakikita ko dito. Lalo na when you are jungling with the money or jungling ka sa mga gagawin mo activity, ganyan. Iwasan mo daw yun, no? Iwasan mo din daw yung sitwasyon na medyo malilito ka kasi dadaan ka daw sa pagkalito. No, dadaan ka sa pagkalito kung saan talaga yung iyong kumbaga makakaramdam ka daw kasi ng kalungkutan. Makakaramdam ka ng kalungkutan. Andito yung sitwasyon na mararamdaman mo yung there's something missing. Kumbaga may sitwasyon sa buhay mo na, ay sinabi ko na ba yung energy? Hindi pa, no? Ay sinabi ko na nga. Sinabi ko na, oh. Yun yung mararamdaman mo daw yung yung pagkalito o kaya may mga sitwasyon na parang malalack of emotional, parang lungkot, ganyan. Parang may kulang. Kumbaga nahandyan na sa harapan mo para ma-feel mo pa rin is kulang. O kaya malilito ka, ganyan. Pagalito. May mga disappointment. Kaya iwasan mo daw yung ma-disappoint sa mga gagawin mong activity or mga gagawin mong creation. No? Dito sa mga huling araw ng November, no? Iwasan mo daw yun. Yung parang magiging difficult yung sitwasyon na yun para sa'yo. Alam mo yun? You need to be patient lang daw. You need to be patient na kailangan mong, you need to fight, kumbaga. You need to be patient and fight sa sitwasyon mo to create o gawin yung bagay na meron ka sa ngayon. Ano ba? Trabaho, ganyan. Diba? Andito yung mga gusto kang gawin pero malilito ka. No? You need to control and balance daw yun. Halimbawa, marami kang gagawin dapat na magiging priorities o may mga gagawin ka mga task, ganyan. No? Kailangan lang daw peace and patient and kumbaga, evaluate mo yung sitwasyon na yun. Kailangan balance, no? And control, no? Yung sitwasyon. Hindi mo kailangan daw malito, no? Kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat mong unahin, at ano yung mga dapat mong asikasuhin, no? Kailangan lang fight. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. You need to keep fighting and you are the survivor. Alam ko at alam daw ng taas na alam mo kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. No? Patient lang daw, patient.
no? Humingi ka doon para sa taas, para gabayan ka rin niya. Yan. Wag mo daw, yun na dapat mong iwasan. Yung mag-jungling ka sa mga bagay na gagawin mo this week. Kasi hindi siya makakabot sa'yo. Kailangan, i-let go mo daw yung mga bagay na yun. Kasi, pag hindi mo nilet go yun, hindi ka makaka-move forward. Diba? Yung mga disappointment, i-let mo lang yun. Para disappoint ka sa isang bagay, i-let mo lang yun. Diba? Kailangan sa'yo is patient. This week is you need patient. This week is you need to control and balance. Harmony lang, ganyan. Kailangan lahat ng gagawin mo, no? Flexibility, kailangan mo maging ganun. Kailangan, evaluate mo yung mga bagay. Kaysa naman ma-disappoint ka, diba? When it comes to a love, tingnan natin, kamusta ang love ni Leo this week? Tandaan nyo, love is sa lahat, no? Magulang, kapatid, anak, kasama sa trabaho, kamusta sa love this week si Leo? Kamusta sa love this week si Leo? Please show me. Ay, dalawa talaga? Kailangan dalawa? Wow! And the sword. Dapat may sword. Okay, we have the fire in Aries and the air in... Ay, 10 pala to. Tama nga. Gemini. Air in Gemini and we have the air in Libra. Bakit ang love niya is the 6 of Wands and the 10 of Swords? Please show me. The fire, and Sagittarius. The word. When it comes to a love, okay, when it comes to a love, andito naman yung, yes, when it comes to a love, there's a new horizon, ako na nakikita sa iyo. You need to keep fighting lang, no? There's a new horizon, ako na nakikita sa iyo, and ikaw, or there's a vice versa, if you are, in a distant relationship, or itong tao na to isa sa malayo, sa nakita ko ito. Sinabi ko ba? Sinabi ko na, di ba? Yung we have the Three of Pentacles. We have the Earth in Capricorn, the Fire in Sagittarius, the Gemini, element, and we have the World. Alam mo naman the World, di ba? We have the Virgo, Leo, Taurus, Aquarius. Yan. And nandito yung when it comes to love, there's a new horizon. Ibig sabihin, magkakaroon this week ng happiness in love life. Oh, in love life. Or in your work, ganyan. And ang nakikita ko dito is you need to keep fighting lang din kasi there's an achievement and happiness and joy dito sa sitwasyon mo, no? And nandito naman din yung magkakaroon ng getting together, no? Maaring getting together with someone na maaring hindi sa family. Yan, family unity, reunion, maybe a past relationship, ganyan. O kaya, andito yung mga surprise or event, ganyan. Maaring may getting together nga. Ako nakita, maaring ito is to your friendship, mga close relationship mo, ganyan. Maaring may coming home sa iba, no? Sa nakita ko to. Mayroon na makipag-collaborate kasi sa'yo. May makikipag-collaborate sa'yo, or yun nga, getting together, ako nakikita, maaring iba sa inyo is a community or a teamwork. Ito nakikita ko. Ano pwede ko malaman sa kanya? Oh, may makipag-usap daw sa'yo eh. Iba sa inyo is may makipag-usap. Pwede may collaboration ako nakikita ito. May getting together with someone. We have the fire element. Pwede kong malaman si water in Scorpio. O diba, dalawa na yung form mo, oh. Kasi meron talaga. When it comes to a love, maaring may tao or may tao na they want forgiveness
or they want to move on, no? Sa nakikita ko dito. May taong mag-iisip or ikaw, ganyan. Pero may tao akong nakikita na communication eh. Sa iba sa inyo, is there's a communication of someone dahil may makipag-collaborate daw sa'yo. Marito is related to your work or family, no? Sa nakita ko dito. Also, we have the 4 again. And may tao dito na naiisipin kanya na gusto niya na ikaw or siya na gusto niya makipag getting together or peace, ganyan, sa'yo. Kumbaga, kung kayo is nagkaaway nito or nagkaroon ng sadness sa part nyo or na-disappoint ka dito sa tao na to, maaring ito is magkakaroon ng recovery. Maaring ito is kung sa family mo is may mga nangyari or sa relationship mo in the past, magkakaroon daw ng recovery dito. When it comes to love, magkakaroon siya ng recovery at magkakaroon siya ng happiness. Getting together and happiness. Dito. No? Yan nun. Kumbaga na dito yung magkakaroon ka ng, kung ito is relationship na lovers or magkahiwalay kayo, magkakaroon ka dito ng paghahatol na sitwasyon na if you want to move na lang or magkakaroon kayo ng pag-uusap dito. Ganun. If ever ganun ang nakita ko. Kasi yun ang nakikita ko eh. Magkakaroon, hahatulan mo, sa iba kasi hahatulan nyo siya na mag-move forward ka na lang. Ganun. Sa iba dito is, I don't know, pero may collaboration pa rin. Parang mag-uusap pa rin kayo nito. Pero, handin yung paghahatol na you want to focus more to yourself. Diba? Handun na lang yun. Parang hanggang dun na lang siya. Sa iba, ganun. Kumbaga, okay lang na mag-usap, pero yung paghahatol na na getting together when it comes to a lovers, it's no. Ako nakikita. Like a family siguro. Like a family, like a co-workers, or a friendship, ganyan. Close relationship, ganun lang. Pero, it's more kasi nakita ko, is more focusing to yourself. Ako nakikita. Tingnan natin ang parang handun lang, masaya ka lang, kayo, dalawa, ganyan. Stable, magkakaroon lang ng stable, pero when it comes to a deep, ganyan. Hindi ko pa nakikita siya. Hindi ko pa nakikita na magkakaroon kayo ng deep relationship. Kumbaga, deep emotion of relationships. Kung kayo is magkasama na, ganun din na nakikita ko dito, maaaring magkakaroon lang kayo ng kapalagayan sa bawat isa. Ganun. Masaya kayo na magkasama kayo, ganun. Kapalagayan. Kung kayo is magkahiwalay or hindi kayo pagkasama, ganyan. Palagayan din. Advice ko kay Leo this week. Universe, ano pong advice ko kay Leo this week? Advice ko kay Leo this week. Thank you po. The King of Cups. The water element. I will have the water and Pisces. Bakit King of Cups po? Ang advice nyo. We have the 7, the Hierophant, the Earth in Aries, and the 7 of Cups. Tingnan natin. The Fire, this is you. The Leo. And 7 of Cups. Okay, the Water is Scorpio. Okay. The King of Pentacles, the Earth element, and the Hermit, and the Ace of Swords. The Air and the Earth, Taurus, Virgo, Capricorn also, and the Fire in the Fire, Leo. No? And nakikita ko dito, ang advice sa sa'yo is you need to keep moving. You need to keep moving lang daw sa mga goals mo, ganyan. You need to keep moving lang sa mga pagbibigay ng payo sa ibang tao, sa pag-iintindi ng tao, and keep moving lang din daw to create yung pagiging creative mo, yung creative thinking, ituloy-tuloy mo lang daw yon, at saka yung pagkakaroon mo ng kindness heart, ganyan, yung
yung pagkakaroon ng emotional balancing sa sarili mo and also sa emotion ng mga tao, kasi nakita ko na you are aware sa feeling ng mga tao. And also, keep moving lang daw sa 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 iyong ano ba to? Sa iyong sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, no? Ganyan, yung pagbibigay ng payo, pag-iintindi sa mga tao, sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin na sinasabi na you need more to trust to your intuition this time, no? And then focus to your stability, trabaho mo, sa future mo, ganyan. Andito yung siyempre sinasabi rin dito na you need to be patient also this week, no? More on patient and mas more mo daw i-pursue yung mga idea na naiisip mo this time, no? This week, kumbaga, i-pursue mo daw yung kasi there's a victory and success ako nakikita sa'yo. Kung ano yung mga idea na maiisip mo this time, lalo na when it comes to a money, ganyan, o kaya mga idea to create yourself, to your goal, ganyan, no? I-pursue mo lang daw kasi it's more on victory and success and you will attract or magneting the pera. Yes. Pera? Oo talaga, te. Oo. Yes. Mag-focus ka lang daw. Kasi nakikita ko dito na namamagnet mo or mamamagnet mo yung pera. Tsaka sinasabi rin dito na yung mga hindi daw nakakaipon ng pera, this time daw is kailangan mo na daw mag-ipon ng money. No? Sinasabi dito. Wag daw kasi ang dami mong iniisip. Siguro ang dami mong gustong bilhin this time. No? Yun. Kailangan daw balance. Also, pagkakaroon mo ng emotional maturity or being mature, no? Sa nakita ko dito. Tuloy-tuloy mo lang daw yun. Tuloy-tuloy mo lang daw yung yung ginagawa mo sa ngayon na mabubuting bagay o mabubuting gawain. And syempre, keep moving to the sure goal. Kasi it's more on recognition ako nakikita dito kasi you will attract money and you will receive something in your life, no? Victory and success. Ako na nakikita dito. May tao na nai-stress, oh. May tao nag-iisip, nai-stress siya. May marireceive kayo na luck this time. Congrats. Sana energy nyo yung nakuha ko. Arigato namaste. God bless.